role of the family in transforming the nations. Meron pong crucial role ang bawat pamilya para sa kanyang bansa. At ang Diyos po, ang kanyang purpose para sa pamilya ay magpatuloy yung kanyang covenant from one generation to another generation. So our part is to love the Lord, to live the Word, and to lecture the next generation. Our ministry should be generational. The family is the strength of a nation. Sa kasaysayan po ng Israel, now when they were being led by Moses and then Joshua, and then sa account ni Joshua, sinabi niya sa Joshua chapter 2 verse 10, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. So nagkaroon po ng gap sa continuation o continuity ng covenant ng Diyos sa generation ng Israel. At ang pamilya rin po ang smallest unit of salvation. Nung meron pong plague sa Egypt, inutusan ni Moses o ng Diyos si Moses that every head of the household, every man, shall take for himself a lamb according to the house of his father, a lamb for its household. Isang guya, isang tupa para sa bawat tahanan. At in parallel to Acts chapter 6 verse 30 to 31, nung pong si Paul at ang kanyang kasama ay kausap yung Philippian jailer, ang sabi ng Philippian jailer, "Sir, what must I do to be saved?" Sabi nila, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Importante ang pamilya para sa ating bansa. At God designed a family to be an institution na kanyang pagpapalain at mag-bless ng another families. Yun pong order, biblical order, si Kristo, ang Diyos, then husband, wife, and children. But this order was destroyed by the enemy. Kaya ngayon po tayo sa ating society, meron tayong tinatawag na fatherlessness. O we are experiencing a fatherless society, a fatherless Philippines. Unang-una, sa ating mga iglesia, bibihira ang mga tatay. Pangalawa, sa ating mga tahanan, maraming broken families, maraming hiwalay. Kaya ang ating mga churches ay medyo may kahinaan dahil we neglect to do an intentional discipleship among the head of the households. At lalong-lalo na po ang kalaban natin, itong spirit ni Jezebel that is ruling now in the Philippines, the pagan Christianity. Si Maria ang mataas, si Jesus ang baby Jesus. Even yung mga pictures sa mga bahay, makita natin mas malaki si Maria kaysa kay Jesus. Jezebel's spirit is controlling our society. Sa Exodus chapter 4 verse 24, dito sinabi, sa camping place on the way to Egypt, the Lord met Moses and tried to kill him. Papatayin ng Diyos si Moses. Bakit? Because Moses was entrusted by God to do the covenant among his children and to the family of Israel. Pero what would happen? Muntik lang patayin ng Diyos yung pastor ng Israel. Bakit? Hindi niya ginampanan yung covenant sa Diyos na dapat tutuliin ang kanyang mga anak. Buti na lang si Zipporah, yung kanyang may bahay, ang gumawa ng paraan, siya yung tumuli doon sa kanyang mga anak. And because of that, sabi diyan sa verse 26, and so the Lord spared Moses' life. So importante po na mga tatay ay ina-apply ang salita ng Diyos sa kanilang pamilya because God designed that each one of us to implement our covenant with our children sa ating mga anak.
Yun po ang utos ng Panginoon. Uupo ka, tatayo, hihiga, mag-uusap. Dapat tinuturuan ng ating mga anak. Kalagay sa pinto ang kanyang mga salita, sa bintana, sa pader. So, it's a crucial thing that is happening nowadays sa ating mga iglesia. At ang isa pong issue, lalo na sa Amerika, sabi po sa statistics, 1 out of 3 children in America live in homes without their biological fathers. Wala yung mga tatay. Minsan nandun nga yung tatay, pero hindi naman nakapwesto as godly fathers. They just being there para lang maging tatay, pero walang essence yung kanilang pagiging tatay. Sa Amerika po, may isang statistics na nagsabi na 90% ng mga batang naglalaya sa bahay ay mga lumaking walang tatay. 80% na naging addict o may behavioral problems o disorders galing sa fatherless homes. At 72% po ng mga African-American children sa Amerika ay galing sa fatherless homes. At 71% ng mga teenage pregnancies galing sa fatherless homes. Palagay ko po, hindi lang sa Amerika nangyayari yan. Nangyayari din po yan sa ating bansa. Kaya yung issue po ng fatherlessness ay isang epidemic sa ating kultura. Sabi nga ni Rick Johnson, sabi niya, it will ruin more lives than all diseases put together. It destroys lives but creates generations of pain and despair. Nakapakahirap po ng sitwasyon, lalo na ang mga batang lumalaki ng walang mga magulang. Sa akin pong inatina nung seminar during the 90s, 70% ng mga OFWs ay merong extramarital affairs, sabi ng Philippine Mission Association. Imagine millions of children, lalaki na walang buong pamilya, walang tatay, walang nanay, nagkahiwalay. Kaya yan ang epekto sa atin. Isang resulta niyan, drug addiction. Nalala ko sa aming church nung araw, merong isang pamilya na hindi kasama ang tatay na umaattend sa church. Puro babae sila. Ang hindi nila alam, meron dalawang nakakurbata na nagpa-follow up sa kanilang tatay. After several months, nung madoktrinahan itong tatay, hindi na po sila binayagan ng kanilang tatay na umattend ng aming church. Dahil nadoktrinahan na, at ang sabi niya, mula ngayon, hindi na kayo pwedeng umattend sa church na yan, dito na kayo sa Mormon church attend. So these people, this cult, they are really focusing on the fathers sa mga tatay. Dahil alam nila yung sikreto. Kapag nawin nila ang tatay, kuha na nila ang buong pamilya. Ang ating po mga pinsan na mga EMS, meron silang balik Islam na strategy. So, they are offering in kinds ng baril ng babae. At pag namatay, merong virgin na pangasawa. So, ganun ang kanilang doctrine. At marami po, lalo na sa Middle East, ang nai-encourage ng mga tatay na magbalik Islam sila. At sa karamihan ng mga kulto rin, they are focusing sa mga tatay. But in our church, karamihan ng miyembro natin, mga kababaihan, bihirang-bihira po ako makakita ng mga churches na karamihan ay kalalakihan. Bakit? Kasi busy po tayo every day, Monday to Friday, ang focus natin, ang mga bata, kabataan o mga nanay. Pero pag Saturday, Sunday, available yung mga tatay, ay busy po tayo sa loob ng church. Kaya wala tayong focus, wala tayong intentional ministry para i-win ang mga katatayan. I think we need to think about that sa ating ministry. Kamusta po ang iyong outreach sa mga tatay, ang iyong programa sa mga tatay, ay yung ministry sa mga tatay. Pag nakuha mong tatay, kahit isa lang yan, i-Bible study mo. Later on, you can win the entire household. I remember, ang isang missionary sa Pilipinas, si Heidi Baker, ay napunta sa Mozambique at they were able to plant around 10,000 churches during the 90s. Pero isang problema nila nung araw, nape-persecute sila at binabato ang kanilang mga churches, yung ibang members nila ay napatay at they cried out before the Lord
And after so much praying, fasting, and praying to the Lord, God gave them wisdom. You start winning the tribal heads, the tribal leaders. And after doing that, and then nakita nila, na-win nila yung isang tribal head, pero yung tribal head, ang nasasakupan niya, thousands of families. So they could easily win families after families because of winning the head of the household. Tayo po as a church, ang ating family are called to be blessed. But after being blessed by God, we are called to be a blessing to the nations. Sa Genesis chapter 12, malinaw po yan. Abraham, through you, through your seed, through your family, I am going to bless all the families of the earth. Kapatid, mga pastor, mga kamanggagawa, ikaw po ay channel ng blessing sa inyong barangay. Kaya po pinagpapala ang inyong barangay, ang inyong city, dahil nandoon ka. Kaya kailangan tayo mag-multiply ng mga churches, mag-plant ng mga churches, start ng Bible studies, mag-disciple, kasi nasa atin ang blessing. Kung wala ang Kristiyano sa isang lugar, wala pong salt and light. We are called to be salt and light. We are a blessing to that community. Kaya, be a blessing. Spread the good news. Spread the gospel. We should have a generational impact in our society. Mangyayari lang po yan if we are going to win families after families. In Malachi chapter 4, verse 5 to 6, ang sabi ng Panginoon, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So bago po dumating ang second coming, sabi ng Panginoon, merong revival. Ano yung revival? Verse 6, and He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. So meron po palang revival na pwedeng mangyari bago dumating ang Panginoon. At ang sabi dito, families will experience revival. Kaya lang walang revival kung hindi tayo pupunta sa mga bahay, sa mga pamilya, magdi-disciple, mag-Bible studies, mag-plant ng mga churches. Meron pong problema. Sabi diyan, lest I come and strike the earth with a curse. Meron pong curse pag hindi natin na-spread out yung revival. Hindi natin naikalat ang mabuting balita sa Panginoong Hesukristo. Maybe kaya tayo tinuturuan ngayon because isang epekto ng pandemya, di ba yung family nagkakabalikan ngayon? Yung mga tatay nag-i-stay sa bahay ngayon, ilang buwan, almost a year, sama-sama sa bahay. Because I believe God, He is really after the families. Kaya itong pandemic na ito isang blessing. Nagkakasama-sama yung pamilya. Unless, sabi ng Panginoon, I will strike the earth with a curse. Baka yung pandemya ngayon, isa sa mga curses. Because we neglect to spread the revival sa families. Sa Psalms 82 verse 3, sabi po diyan, defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed, rescue the weak and the needy. Yun po ang command sa ating church. So with that, I'm closing my presentation. God bless the Philippines. Thank you very much po. Ito po si Pastor Dan Parilla, ang inyong kapatid sa Panginoon, at patuloy na nananalangin that we are going to bless the Philippines by winning the families for the Lord Jesus Christ. Amen.